Okay, so good afternoon to each and everyone. Good afternoon, good morning, good evening, magandang hapon. Ayan. Now, so for today, for today's video, ayan, for today's video, we're going to discuss yung introduction natin with regards to consumer behavior. Now, ang unang tanong guys is, can you see this young, beautiful lady? Kita ba? Okay. So, ano ginawa niya? Anong meron siya? Ha? You're free to answer. Yes, Nicole. May mga dala pong pinamili ng shopping. Yan. Huwag niyo muna ibababa yung kamay niyo ha para nakikita ko guys. Yan. So meron siyang mga dala-dala mukhang galing sa shopping. No? Ayan. Now, ang tanong, bakit kaya naka-color pink siya? Pagka ba kailangan, pagka ba ikaw ay mag-shopping, kailangan naka-color pink ka? Yan. Sir, bakit ganun? Ba't yun ang naging tanong mo? Ayan. Yes, Andre? Dahil yun po yung preference niya. Preference. Okay, good. Kung napansin nyo, yung preference niya mula sa ulo hanggang paa. Ayan. So, anong ibig mong sabihin? Ibig sabihin, this is something to do with the behavior or the attitude of the person. Now, this one has something to do with our topic. Kasi yung topic natin is about consumer buying behavior or the consumer's buyer's behavior. So, ano ba siya? They say, sabi, consumers make many buying decisions every day, and the buying decisions is the focal point of the marketer's effort. So anong ibig mong sabihin? We all want to make this consumer to prefer our brand. Diba? Lahat tayo, ang gusto natin mangyari, kapag bumili si consumer, ang bibilin ay yung brand natin. That's why marami tayong gimmick. Marami tayong mga promotional strategy. Meron tayong mga sale, meron tayong ganyan. Meron tayong mga endorsers. Meron tayong varieties of colors and shapes. Tanong, yung bang color can influence a person's decision? O, di ba? Pwede. Di ba? Pwede. As in, pwede talaga. See? O kaya naman, halimbawa, yung bukod sa color, yung shape kaya. Diba? So, ayan kasi guys, yung sinasabi niya na every day, every marketing people tries their effort just to make you, okay? Just to make you buy their product. Now, what then is this consumer behavior or consumer buying behavior to be exact? Sabi nga sa lecture natin, consumer buying behavior refers to the buying behavior of the final consumer. So ano yung final consumer? Tayo yon. Pag sinabing final consumer, we are referring to those consumers who buy goods or acquire services for, ayun, for, ano sabi dito? For, ito lang, yan, for, ayun, uy, ito lang, ulit. For personal use. Bakit tayo nang gumana? Yan. So, for personal use, ayun. Masyado palang dikit, kaya ganun. Okay, wag na. For personal use or consumption. So, when you say final consumer, this pertains to the consumers who buy goods or acquire services for personal use or consumption. Now, whatever the reason is, as long as it is personal, ito ay pumapasok under consumer, final consumer. So halimbawa, bumili ako ng damit, tapos ako gagamit, ako pwede i-consider na final consumer. Halimbawa, bumili ulit ako, pero ipangre-regalo ko naman. Pwede pa rin bang masabi na final consumer ako? Tingin nyo. Yes, Alberto. Alberto?
Yes. Opo, sir. As long as bumili ka or nagpaga ng product. Okay? Pero tulad ng sinabi ko, kailangan nating tignan ano yung dahilan. Okay? So, kung bumili ako para ipangregalo ko, still, considered pa rin ako as final consumer. Bakit? Kasi my reason for buying is gagamitin ko siya pangregalo. So, personal ko pa rin yun. Okay? Ngayon, kung ang dahilan ko, binili ko to para itinda ko, aba, hindi na. Hindi na ako final consumer doon. Hindi na. Ano na tawag sa akin? Ako na yung mga business buyer. Kasi bakit? Yung binili ko ay pangninegosyo ko. So that's the difference. So this time, ang focus lang natin ay para doon sa final consumer. Okay? Bakit nga ba ito ang gusto niya? Bakit ito naman yung sa kanya? Why do people prefer yung quality over quantity? Bakit ako hindi? Mas gusto ko yung quantity over quality. Yon. So yung mga factor na yon, yun daw yung titignan natin. Okay? Yun yung mga bagay na titignan natin. Now, we have here the model of buyer behavior. Ang tawag nga pala natin dito guys ay stimulus response model or yung tinatawag din natin na black box model. Black box model shows how your mind works. Kung papaano ang isang tao ay nagdedesisyon. Okay? So, kumbaga, ipapakita dito kung ano yung mga factor na pwedeng maka-impluensya sa inyong desisyon. Okay? Although guys, sabi nga, consumers makes many decisions every day, pero the thing is, meron nga bang factor that leads to a decision? Yung bang, sabi ko nga kanina, yung bang color, yung bang shape, yung bang brand ay nakaka-impluensya. For marketer, this one is important because it is a must for us to learn yung pattern. Ano yung pattern? Ano yung mga factor na directly pala talagang makaka-apekto sa kanya? Halimbawa, ito gusto ko to kapag lumalabas ako Yung, alam mo yun, may naamoy ka tapos parang ang bango-bango, ang sarap kainin, bibilin mo. Why? Kasi naano ka na-tempt ka, nabilin siya kasi nga ang bango nung amoy ng pagkain. Yan. So, yung mga ganyan. Now, dito sa my left side, ayan, napansin nyo, the environment. Nakita? Nakita ba guys? Nakita? Okay. Dito guys, sa environment, ano ito wala sa lecture to. Hindi ko sinama to, kaya ipapaliwanag ko sa inyo. So, itong environment guys, ito ay mga factor. Internal and external factor. Or pwede rin natin sabihin na mga internal and external environment. Itong marketing stimuli, internal yan. Kasi hawak ng company yan. Sila ang gumagawa niyan. So, kontrolado nila yan. Kapag sinabi kasing internal environment, tinatawag nila itong controllable environment or controllable factors. Ang external naman ay mga uncontrollable factors or uncontrollable environment. Bakit sinabing uncontrollable? Kasi that is beyond the control of the company. Pero yung controllable, kaya siyang kontrolhin o i-manipulate ng kumpanya. Halimbawa, ito ngang marketing stimuli na to. Yung 4 P's, di ba? Product, price, place, and promotion. Yan. Kaya ba talaga nilang yan? Kaya ba nila talagang kontrolin yung 4 na yan, guys? Tingin nyo, kaya ba? Oo, sabi ni Erwin, thumbs up. Parang si Erwin na lang yata nagta-thumbs up. Ayun, si Kimberly. Ayun, yan, meron pa. So, halimbawa, tingnan natin kung powerful nga ba itong mga ito na maka-impluensya sa atin. Oh, si Nicole, thumbs down. Why? Hindi ba siya nakaka-apekto, Nicole? Nicole? Ay, wala. Okay. Halimbawa,
Can a product, can a product, can a product makes you to purchase? Ang isang produkto ba mismo ay nagiging dahilan para bumili ka? Ngayon, ang tanong, what part of the product or what features of the product or what benefits of the product that offers to you that makes you buy? Di ba? Meron ba kayong mga pagkakataon na nasasabi niyo na binili ko to kasi gusto ko yung color? May ganun ba? Yes, Kimberly. Opo, sir. Lalo na po pag maganda po, saka yung quality din. Yan. Lalo na kung maganda, no? Kasi yung quality talaga. Ayan. So, ibig sabihin, possible pala talaga. So, legit pala yun. No? Talaga palang pwede. Now, yung price. May pagkakataon ba na yung price mismo ay magiging dahilan para bumili ka? O kaya naman ay magiging dahilan para hindi ka bumili? Karen, can you give me an instance na dahil sa presyo hindi ka napabili? Ano sir, kasi minsan maganda nga yung yung color, tas yung yung price naman niya medyo over the budget sa'yo. So, hindi mo na lang siya bibilin. Okay, I like the term, no? Hindi mo sinabing mahal, kundi aside mo is over your budget. Yan. Sabi ni Roy, probably. Roy, bakit? What makes you think it's probably? Kasi yung budget concern. Yan. So, tama yung sinabi niya. Probably. Kasi talagang price can make or break. Diba? Pwedeng, if it is within the budget, ay mapapabili ka. Kung over the budget, siyempre malamang hindi. Kasi nga, you will find those products na expensive. So, ang dahilan, hindi yung product, kundi yung price. Now, meron din bang dahilan meron din bang instance na yung isang promotion ang naging dahilan kung bakit ka bumili? Sabi rin ni Erwin, thumbs up. Si Kimberly, ganun din. Si Jaira, ganun din. Now, can you give me an example ng isang promotion that leads you to purchase? Jaira? Sir, ano na lang po, based ko po sa experience namin before po. Ano po siya, ano yan, yung Wendy's po, sir, na restaurant po. May promotion po sila sa amin, nakalagay po sa labas ng store nila. Then, nung binili po namin yung product na yun, sir, hindi siya, parang naengganyo po kami bumili nun, pero yung pagkabili po namin ng product na yun, sir, parang hindi po siya same dun sa product na nakalagay sa nakapaskil po. Pero nakabili ka pa rin, no? Yes po. Okay, thank you. Nicole? Yung sa akin naman po, based din po sa experience ko before dati po is, yung reason po dahil po sa BTS, per-nomote po yung sa McDo po, per-nomote po yung BTS meal, then that's the reason po why I first po that. Army ka pala. Erwin? Pwede rin po sa discount and sa mga buy one take one po. Kaya po may influence po tayong bumili. Correct. Ashlyn? Yung mga influencers po, pagka po nagpo-promote po sila ng product, naiengganyo ka po. Tapos, ayun po, pag maganda po yung review sa kanila, mapapabili ka na rin po. Pwede, no? So, ibig sabihin, guys, yes, may humabol. Sino yan? Hindi ko masyado nabasagan. Christine? Ako po, sir, para po sa akin, it depends po kung paano mo i-promote yung product or kung paano mo madadaan sa yung customer. Halimbawa po, kung magaling ka po mag-sell stock, gano'n, minsan po yung iba, halimbawa po sa mga damit, yung
Katulad po sabihin po ng ano na, may bagay po sa inyo yan, ma'am. Yung mga ganun po. Minsan po nadadala po sila sa ganun. Oo. Actually, yung personal selling ay promotion talaga. Kasama talaga sa isa sa 5 elements of promotion. Di ba? So talagang powerful. Di ba? Powerful. Ang maganda pa dito, guys, is that since ito ay internal factor, ito ay kontrolado ng company. They will decide what kind of promotions they will use. Di ba? Kaya lang, siyempre, kung may positive, may negative din. Meron din naman na ayaw bumili kapag under promotion. Di ba? Katulad nga ng isang kakilala ko, ayaw niya bumili sa mall kapag may sale. Ayaw niya. Bakit? Kasi parang feeling niya, ano kala mo sa akin, mahirap na hindi ko kayang bumili kapag hindi naka-sale. Ganun ang ano niya. Ganun ang effect sa kanya, psychologically. Di ba? So, samantalang tayo, kapag may sale, sugod mga kapatid, di ba? Ganun tayo. Tayo pasugod siya, hindi paatras. Okay. Next is the place. Can a place influence you to purchase? Yung bang, yes, may nagtaas ka agad. Andre? Opo, sir. Lalo na po, crucial po siya lalo sa mga food businesses po. Pag malinis po yung environment ng business na yon, talagang mag-a-attempt ka po. Lalo na po pag gusto nyo po yung pagkain na ina-offer po nila. Then, otherwise naman po, kapag madumi po yung environment, kahit gusto nyo po yun, yung binibenta nilang o yung ina-offer po nilang food is hindi po kayo bibili dahil po dun sa pagiging unethical po sa pagiging malinis ng environment po ng business nila. Pero kung ang dahilan sa pagpunta sa pagdayo sa restaurant ay food, ito ay product. Okay? Kasi ang product pwedeng service eh. Pero kung tulad ng sinabi mo nga, ayan, malinis kasi siya, maluwag, tapos meron siyang malaking parking space, tapos halimbawa very yung ambience niya, very relaxing, yan. Place yan. Solis, Erwin? Yes po, lalo na po sa mga remote area po na for example is kulang na kulang po talaga sila na kailangan pa po nilang bumiyahe na malayo para makabili ng product na yun. And, okay. Okay, sorry for that. So, sabi mo yung lalo sa mga remote area, are you referring also doon kapag medyo madumi yung paligid? Opo. Ganito, Erwin. Sa Nabotas, magbigay ka sa akin ng isang place na marerekomenda mo na magandang puntahan. Kung kakain. Dito po is siguro po sa fast food chain na katulad ng Jollibee po. Fast food din. Sige. Yung iba pa, meron pa ba kayong alam na magandang place sa Nabotas na magandang puntahan? Lolo Dads. Saan yun? Parang narinig ko na yan. Saan ba na yan, Lolo Dads? Sa NOA din ba yung Lolo Dads? Yung NOA alam ko, guys. Sa NOA alam ko. Lolo Dads hindi. Sa C4. Yung Lolo Dads. Bago mag C4. Okay. Ayan, katulad niya, di ba? So, ibig sabihin, it's the place. It's the place. So maraming dahilan. Pwede rin sabihin natin na kasi may security, kasi yung mall na to, maganda yung air conditioning system nila, talagang malamig. O kaya naman yung place kasi nila is Instagrammable, di ba? Yun. Okay? So yan yun. So ibig sabihin guys,
it is true that internal factors can really influence your brain, your decision. Ngayon, yung external, ganun din. Economic. Yung instance na ikaw ay maraming pera. Diba? Kapag marami kang pera, parang na-motivate kang bumili. Kasi marami kang pera. Pero kapag wala ka namang pera, natural, kahit gusto mong bumili, hindi ka makakabili kasi wala kang pera. Yun. So, yun yung sinasabi natin. So, may effect talaga. Technological. Ayan. Kapag may something new, doon tayo sa sale. Kapag may something new, di ba? Minsan, natitempt tayo na bumili. Yan. Actually, itong laptop na gamit ko, binili ko to 2022 eh. Kaya lang, parang gusto ko na ulit bumili ng bago ulit. Kasi may gagamit eh. Naawitan na to ng anak ko eh. So parang sabi ko, parang gusto kong bumili. So nag-isip ako, ano bibilin ko? MacBook Air? Manipis, no? Tsaka ang sarap dalhin, ang gaan. Kaya lang, hirap lang kasi magkabit-kabit ng ng HDMI kasi siyempre pag nagpa-PowerPoint ako. Kaya lang, andun yung convenience. Kasi very lightweight eh, manipis. Kaya lang, naisip ko naman, Honor Magic. Ang gusto ko naman sanang bilhin, yung gaming laptop, yung mayroon siyang video card. Actually, tumingin na ako eh, 45,000. Medyo mahal. Mahal ang laptop. Ayun, no? 45,000. I-upgrade mo pa ng konti. So, papalo siya ng mga around 49. Mga ganun nga. 49. Mga aabot ng mga, sabihin mo na sarado, 50. Ayun. Pero at least, di ba? Pagka naggaganto tayo, maganda yung camera, di ba? Tsaka kasi meron siyang video card. So mas malinaw. Ayan. At saka masarap nang mag-game doon, no? Kahit mag-COD na ako doon, pwede. Ayan. So going back. So ayan na technological. Social, ibig sabihin yung presence ng mga kasama mo. Yung bang mga kaibigan mo kapag kasama mo, na-influensyahan ka bang bumili? Pagka ba nagkasama-sama ang tropa? O, di ba? Yun, no? At saka ito, tingnan nyo, pansinin nyo to, ha? Pagka sa palengke, may nakita kayo nag-uumpukan. Nag-uumpukan, di ba? Di ba kahit di ka naman bibili, minsan napapabili ka. Bakit? Kasi bumili sila, yung dahil bumili. Yun. So, ganyan ang effect ng social. Okay? Tulad yan. Bakit siya, ba't ka bumili yan? Kasi nag-trend eh. Dahil lang nag-trend, bumili ka. Oo. Alberto. Sir, ano ka lang po, kasama po ba dyan yung brand influence? Di ba po, kaya din po tayo na bumili dahil po sa brand name. Like po yung sa iPhone, kasi po sikat na phone po siya. Oo. Then yung sa Starbucks po. Oo, kasama yon. Kaya lang kasi more on, ang iPhone kasi more on social and technological. Pero meron din siyang social, lalo na kung yung maraming gumagamit nun, o kaya yung idol mo, yun ang gamit. Yan. So medyo malawak ang social kasi kaduktong ng social ay yung cultural. Yung cultural ganun din. No? Halimbawa, yung mga bagay na may kinalaman minsan sa religion, di ba? Halimbawa, damit, preference sa damit, hindi po pwede sa amin yung ganyan kasi bawal sa religion namin. Yung mga may ganon. So, ibig sabihin, may influence ng culture. O kaya naman, kung paano ka pinalaki ng parents mo. Halimbawa, yung parents mo ay medyo conservative talaga. So, it follows, di ba? It follows na kung bibili ka ng damit, yung damit na bibili mo ay medyo conservative din. Ganon siya. Okay? Okay. Ngayon, ang effect ng environment, katulad na nakalagay dito, ang effect ng environment ay nasaan daw?
Ayan, no? Nasaan ang effect? Sa black box. Yung black box, ang nire-represent yan, guys, buyer's mind. Okay? It's the buyer's mind. Inside the buyer's mind, ano ang nandun? Ano ang mga desisyon na ginagawa niya? Buying process. Your buying process is influenced by your characteristics. Your characteristics, literally. Diba? Yung characteristics ng tao. Then, it affects the buying decision. Okay? Sir, ibig sabihin, bukod pa pala sa personal characteristics ko, bukod sa personal attitude ko, meron pang mga factors sa labas na pwede maka-apekto sa akin. Yun ang eksaktong sinasabi natin. And marketer is very aware about those things. Okay? So, sir, anong pwedeng mangyari? Dalawa lang naman yan, guys. It's either bibili ka o hindi. Now, if in case, the buyer's response will be positive, ibig sabihin, bibili. Ito yung mga didesisyonan mo. Ito yung mga may effect. Okay? Alin daw? Una, buying attitude. Ayan. Buying attitude and preferences. So it affects your buying attitude and preferences. Pangalawa, it affects your purchase behavior. Ano daw yun? What the buyer buys, when, where, and how much. And brand engagement and relationships. So yan guys, yung tatlo na magiging response. Okay? So just imagine how powerful those external and internal factors are and what will be its significant effect with your attitude, with your behavior, diba? With your characteristics, and then how it influences the decision process. Now, meron pang isa yan. No? Ito yung mga factors mismo. Factors affecting consumer behavior. Kung mapapansin mo, nandito ulit si cultural. Culture is yung basic cause of a person's wants and behavior. Your wants, your needs, they are all influenced by your behavior. Kaya yung iba maarte. Diba? Meron namang simple nito. Bakit hindi yung simple ang gusto niya? Bakit ang gusto niya ito pa? Kasi nga, apektado na ng kanyang behavior, yung kanyang desisyon. Okay? Eh, ang desisyon niya, o ang behavior niya, ay influensya ng culture. Kaya malakas ang effect ng culture. Now, ang culture guys ay binubuo ng tatlo. Yung culture mismo, yung subculture, at saka yung social class. Ano yung subculture? Subculture is a culture inside a culture. By the way, when you say culture, it is a set of values. Okay? It is a set of values, perceptions, wants, and behavior learned, take note, learned by a member of society from your family and the institutions. Halimbawa, sa barangay nyo, sa school nyo, sa probinsya nyo. O yan guys ay may effect sa iyo kasi that is part of their culture, part of your culture rather. Okay? Now, ito siya. Next is yung subculture. Ang subculture, tulad ng sinabi ko, isang mas maliit na kultura sa loob ng isa pang kultura. Tulad niyan, hindi pa naman siya na-recognize. Pero baka mamaya, may consider na subculture yung LGBTQ+++++. Kasi ang recent na na-consider na subculture ay yung mga Jejemons. Kasi they have their different attire, different thinking, etc., etc. So they have sets of values na sinusunod. Meron silang kanilang mga preferences. Okay? So, pwedeng nationalities, pwedeng maging part ng subculture yung nationalities. O kaya yung religion. Yan. Tulad yan.
Meron tayong mga religions na talagang very strong, no? Bawal sa kanila yung kaganto, bawal sa kanila yung kaganto, ganyan. So, halimbawa, if I'm not mistaken, dating daan, alam ko ang mga babae doon na hindi pwede magpagupit. So, yung mga tipong ganon. Sa iglesia naman, bawal din yung mga jeans sa mga babae, lalo na pag sumasamba. So, yung mga ganyan, may effect yan. Okay? Social class ay yung antas ng pamumuhay. Okay? Yun naman ang ano nun. Ang social class ay yung antas ng pamumuhay. Ito yung mayaman, mahirap, yan yun. Okay? Ito yung level, kumbaga. Under American Marketing Associations, no? Meron silang tinatawag na different social class. Ito yung upper class, lower upper class, upper middle class, ganun. Working class, upper lower class, lower class. Mga ganun siya. So, ang tendency, guys, if you belong to certain class, no, it determines the kind of behavior you have, the capacity to purchase, at pati na rin kung ano yung preference nyo. Let's say if you belong to the upper class, ito yung pinakamayayaman. So alam mo na kung anong gusto nila. Ganun daw yan. So, malaking factor kung nasa anong class ka. Sorry, syempre kung nasa lowest class ka, syempre alam mo na kung ano mga preference mo. Hindi mo gugustuhin yung mga very expensive one. Diba? Yun. So, basta ang importante lang may magamit. Yan, ganun na ang kalakaran. So, yan guys ang cultural. Now, yung social, tulad ng sinabi ko, we are not alone. Meron tayong family. Yan. Sa social class o sa social factor, malakas ang effect ng reference group. All of us belongs to a group. Lahat tayo. Okay? So, halimbawa, club member, kanina may BTS Army. O, di ba, lakas ng effect nun? O, pagka member ka ng isang BTS, member ka ng BTS Army, naku, iba yung thinking. O kaya naman, you belong to your family or you belong to a circle of friends. Diba? It affects your decision. It affects your behavior. Ayan, meron pang isang klase ng grupo under reference group to, yung tinatawag na aspirational group o yung mga grupo na gusto mo na mapabilang ka. Yung kumbaga ina-idolize mo tong group na to and someday, somehow, gusto mo na maging part nun, na maging member ka ng group na yun. Aspirational group ang tawag natin doon. Yung kabaligtaran naman nun, dissociative. Ito naman yung grupo na ayaw mong ma-consider ka na member. Yan. Halimbawa, magaling ka talagang tumugtog, napapagkamala ka madalas na membro ng banda, ayaw mo mapagkakamalan ng gano'n. So, tendency nun, malamang yung talent mo, yung i-hide mo ng konti para hindi sila ma-expose. Yun. So, may mga gano'n. So, ang effect nito, guys, halimbawa, yung gagayahin mo yung pananamit nila, pati na rin kung yung kinakain nila. Yan. Naiintindihan pa ba? Are you still there? Okay. So, ang pinakamalakas dyan, guys, family. Kasi lahat tayo member ng family. Now, eto guys, with all honesty, taas ang kamay na nandito ngayon na hanggang sa ngayon, nanay niya ang bumibili ng damit na isusuot niya. Tignan natin kung ilan. Ayun, uy, madami-dami din. Oh, ilan na to? Oh, ang dami, oh. Okay, I don't mind. Bakit? Bakit si mother pa din? Bakit si mother ang bumibili? Saan nagde-decide ng ano susuot nyo? Oh, yung mga nagtaas, pwede mag-volunteer. Open your mic. Sige, Kimberly. Wala lang po, sir. Minsan kasi nakakakita siya ng magandang damit and then sa tingin niya, bagay sa akin. Kaya binibili niya na kahit wala naman akong sinasabi.
Okay. Meron pa isa, sabi naman niya, para daw po presentable. So, pag ikaw ba hindi presentable, pag ikaw nag-decide? Hindi ko pa nababasa yung pinakamagandang rason eh. Uy! Baka dahil sa love. Hinihintay ko sana yun. Sir, sa kasi may pera. Kaya pala hinanay ang bumibili. Kasi siya yung may budget. Siya yung may pera. Kaya ganun. Mother knows best. Okay. So, ayan. So, ganyan kalakas. Kaya lang kung minsan hanggang college nakakarating yun. Anak, ito kunin mo. Diba? Itong course na ito kunin mo. Kahit di mo gusto, kinukuha mo. Minsan naman, nak, ito gusto ko mapangasawa mo, ha? Ito. Hindi yan. Ang pangit naman yan. Yun, ito. Yun. Di ba minsan nangyayari talaga yun? Now, ano pa? Role and status. Role na ginagampanan mo at saka yung status na kinabibilangan mo. So, may effect din yan. Okay? For example, halimbawa, teacher. Kailangan pag teacher ka, laging presentable ka. Hindi po pwedeng kung ano-ano sinusuot mo. May mga ganun. Bakit? Kasi meron kang role na pinaperform. Okay? Na parang dapat lagi kang sakdal linis. Parang ganun. Teka, tao rin ako. Yun. Hindi pwede sabihin niya, why? Kasi may role kang ginagampanan eh. So, kagabi, sabi nung wife ko, alam mo dad, mas bagay sa'yo yung naka-t-shirt kaysa yung naka-sando. Kasi mahilig ako guys sa mga t-shirt na tinatabas yung manggas. Yun, kasi pag mainit, di ba? Gusto ko ganun. So some of my t-shirts talagang, lalo na pagka medyo luma na, tinatapyas ko yung manggas, tapos medyo malaki yung buka niya. So talagang presko. So yun, pagka kasi ang suot mo, yung mga ganyang, yung t-shirt mo na tinapyas yung manggas, parang kang tambay sa kanto, sabi niya. Medyo malaki pa naman ako guys. Medyo 100 kilograms kasi ako eh. So medyo malapad yung balikat ko. So mukha talaga akong mukha talagang tambay sa kanto, lalo pag nakasando. So yun no. So sabi niya, teacher ka pa naman, baka mamaya makita ka ng student mo. See? Diba? So ikaw ngayon, teacher nga pala ako, hindi ko pwedeng isuot yung ganito, hindi ko pwedeng bilhin yung ganito. So may mga ganong factor. Maliwanag? Okay. Next, doon tayo ngayon sa age and life cycle. Yan. Kimberly, nagsusuot ka pa ba ng Dora the Explorer na character na damit? Hindi po, sir. Hindi. Sayang naman, maganda yun. O, diba? Bakit? Sir, dalaga na ako, sir. Hindi na pwede sa akin yung gano'n. O, diba? May ganung factor. O, baka naman mamaya, suot mo si JJ. O, diba? Coco Melon. Ganun. So, diba? Ang damit may binabagaya. Kaya tayo, ganun din. Yung age natin, no? Tsaka yung stage natin in the life cycle ay may kinalaman. Sir, hindi na ako pwede dyan. Dalaga na ako. Yun. May mga ganung factor. So, dati, kung ano yung bigay ng nanay mo, okay lang. Kahit na ang design niya, Powerpuff Girls pa, di ba? Ngayon hindi na. Sir, may sarili na kaming style. Di ba? Ano pa? Occupation. Siyempre, pagka bumili ka ng damit, minsan, kinoconsider mo na ano occupation mo. Teka, kaya sa t-shirt, polo shirt na bibiling ko, at least pwede ko pa ipantrabaho. Yun. Economic situation, medyo gipit nga pala ngayon. Huwag muna akong bibili ng medyo mahal. Yung medyo mura muna kasi mahirap ang sitwasyon, mahirap ang pera. Ganon. Lifestyle, yes. Siyempre, pinaka yan, lifestyle mo. No? Lifestyle mo. At yung personality. Okay? So, just imagine, itong personal factor, even though ito ay nasa loob mo lang, ito ay malakas. Okay? Ito ay malakas. Kasi nga, it defines who you are. Di ba minsan may sinasabi tayo, sir, ito talaga ang passion statement ko eh. So talaga ito yun. Ganun siya. Okay? Next is psychological. Naku, wrong spelling pa. Sorry for that. So,
Sa psychological, nandyan ang motivation, perception, learning, beliefs, and attitudes. Okay? So your motivation to have things, your perception towards the product, learning, literally, pagkatuto ang ibig sabihin yan. Kaya bigyan ko na isang sample ng pagkatuto. For example, natuto tayong kumain nang hindi kailangan turuan. Okay? Pero, kapag may na-try ka at natutunan mo, sir, kaya nga po gusto ko ng ice cream eh. Kasi na-try ko siya minsan, ang sarap pala. See? Sir, medyo marami na ako natikman na ice cream, pero parang pinakagusto ko po ay yung ganito. See? Nagkakaroon tayo ngayon ng pagkatuto or learning. So, yan ang ibig sabihin by learning. Beliefs and attitude, ibig sabihin naman ito, yung tiwala mo. Okay? At saka yung feelings mo towards the product or the brand. Meron tayong mga brand na gustong-gusto. Meron namang brand na ayaw mo. Yun ang beliefs and attitudes. Okay? So all in all guys, yung apat na yan, cultural, social, personal, and psychological, it affects the buyer's decision. Okay? So kung mapapansin, ang haba pala ng dinaanan yan. Hindi pala yan isa lang. Diba? Hindi pala isa lang yan. Dami palang dinaanan yan. Okay? Okay. Now, ito naman yung buyer decision behavior. This one determines kung anong klase naman ng behavior meron ka. Okay? Halimbawa, itong complex buying behavior. Okay? Under complex buying behavior, ang sabi, there is high involvement kay customer. Ibig sabihin, talagang nag-i-engage siya, no? Nagka-canvas siya, nagwi-window shopping siya, nag-i-invest siya ng time. Now, dahil doon, siya ay may significant difference between brand. Anong ibig sabihin? Malawak yung kanyang knowledge tungkol sa mga brands. So malawak at malinaw nakikita niya ang pagkakaiba ng bawat isa. Ngayon, kapag ganyan ang sitwasyon, guys, you're in a complex buying behavior. What makes it complex? No? What makes it complex? Ang hirap mag-decide which is which. Example. Natatandaan mo guys, nung ikaw ay bumili ng cellphone, gaano katagal bago ka nakapag-desisyon kung anong bibili mong cellphone? Prior sa pagbili mo, meron ka ba ibang activity na ginawa? Nag-canvas ka din ba? Nag-search ka din ba online? Nagbasa ka ng mga review, etc., etc. Ginawa mo rin ba yun? See? Nag-invest ka ng time, tama? Ang mahirap doon, dahil nag-invest ka ng time, ang hirap mamili kung meron kang tatlong pinagpipilian na pare-parehong maganda. Tama, mali? See? Kaya complex. Diba? Pangalawa, variety seeking naman. Sa variety seeking, low involvement, ibig sabihin hindi ka masyado naghahanap ng info kung ano lang ang dumating sa iyo, pero marami kang alam. Marami ka pa rin alam tungkol sa kanila. Pero syempre, hindi kasing dami nag-invest ng time. No? Kumbaga, kung ano lang ang mabato sa iyo, kung ano lang ang madampot mo, yun yung alam mo. Pero, kahit ganon guys, no? Kahit na ganon, magiging mahirap pa rin sa iyo. Kaya lang. Dahil nga, low involvement naman, no? Ang tendency, ang gagawin mo dito, okay, para sigurado, pag natapos ko na yung isa, itatry ko rin yung isa. Kunwari, tatlo sila, pabango. Tatlo yan. Para lahat, ito munang isa ngayon, sa susunod yung isa, para matesting ko silang lahat. Kaya variety seeking. Kumbaga, ang tendency is hindi siya mag-stick sa isa, kundi itatry ko na lang silang lahat. Ganon siya.
Naintindihan ba ako? Nakukuha ko? Okay. Okay, next. Ito namang dissonance reducing, no? Ang ano dito guys, high involvement din, kaya lang, hindi mo inaalam lahat. Meron ka lang mga factor na tinitignan na yun lang ang i-compare ko para hindi ako mahirapan. Yun, kunwari nga, cellphone. Dalawa lang ang titignan ko. Ito lang ang titignan ko dyan. Size, RAM, camera. Yun lang. Bakit? Pag nilimitahan mo kasi, hindi ka mahihirapang mag-decide. Hindi ka mahihirapang mamili. Kasi nga, 3 lang yung kinukumpara mo. Hindi katulad ng marami kang kinukumpara. Diba? Halimbawa, yan. Gusto kong bumili ng laptop. Ang una kong, isa sa mga tinitignan ko, kasi konti lang tinitignan ko kailangan meron siyang sariling GPU. Ayoko na nung embedded. Gusto ko meron siyang separate na GPU para maganda yung resolution. Ayun. So, na-limit yung titignan ko. Wala itong GPU. Dito tayo sa mga gaming laptops. Kasi ito yung mga may GPU diba? Ganda siya. Klaro? Ayan. Next is habitual buying. Ayan. Ito yung guys, yung para ka lang nag-grocery. Kaya sa tinawag na habitual. Yung tipong, okay, chill lang, di ba? Hindi ako masyadong mag-involve sa paghahanap ng information. No? Konti lang. Ano titingnan natin dito? Price. Yun lang. Price lang. Alin dyan ang mas mura? Yun na yan. Ganun siya. So, di ba? The more na nililimitahan mo, the more na nagiging mas madali mag-decide. Ang tanong ngayon, maganda ba lahat yan? Alin sa 4 ang maganda? Alin dyan ang dapat mong pag-aralan? Ayun. Diba? So, yan yung sinasabi natin. Kaya lumalabas na we have to know exactly kung ano ang buying behavior patterns ng ating mga consumer. Siya ba ay complex, variety seeking, dissonance reducing, or habitual buying? Why? Kasi meron siyang effect dun sa dulo. Ayan. Sa consumer decision process. Okay? Huwag nyo nang na hindi lang napalitan. Pero iyan yan, no? Problem recognition, evaluations of alternative, di ba? Yan. So, ano ba yan? Una, problem recognition muna. Tapos yan, identifications of alternative, kasama yan sa information search o paghahanap ng information. Tapos, evaluation na. So, parang ganito. Una, kailangan ma-recognize natin kung ano ang problema. Ma-recognize natin kung ano ang problema. For example, nandyan ka ngayon sa kinaupuan mo. May nararamdaman ka parang kumakagat-kagat dyan sa may binti mo. No? Malamok. So, ano ang problem? Malamok. Tapos, hindi ka naman naka-pants. So, naka-expose yung legs mo. So, may problema. Paano natin maaalis yung lamok? Yun. So, problem recognition. So, ibig sabihin, in problem recognition, mayroong nagbibigay sa atin ng idea or hint na may problem. Tulad ganyan. Nararamdaman mo, may kumakagat. O may problem. Okay? Sa iba naman, wala Diba? Sa inyo lang meron. Ayun. Pangalawa, yun na, information search or identifications of alternatives. Sa information search, naghahanap tayo ng info kung saan tayo kukuha or ano yung pwedeng solusyon doon. Okay? Ano ang pwedeng solusyon? So maghanap tayo. Pwede maghanap sa internet, magtanong sa kapitbahay, magtanong tayo sa mga
nakagamit na, nagkaroon na ng ganitong problema, o kaya naman sa mga commercial, baka may ads, di ba? Kung paano patayin ang lamok, mga ganon. So, yan yung mga information search. Next is evaluation of alternatives. May naisip ka na, ito yung mga solution. Solution A, B, C, D. 4 ang possible solution. Ang tanong, alin dyan sa 4 na yan ang pinakamaganda? Kaya i-evaluate mo siya. Again, babalikan natin. The more na mas marami kang alam, the more na magiging mas mahirap ang mag-decide. The more na kukunti naman ang alam mo, the more na mas mabilis ka makakapag-decide kasi konti lang alam mo. Hindi ka masyadong magka-compare. Hindi ko sinasabi na mas maganda yung konti alam. Kasi bakit? Paano kung malaking decision to? Paano kung ang involved dito ay malaking pera? Magde-decide ka ba na kulang ang information? Bibili ka ng kotse, tapos ang alam mo lang, ito, pang-apatan, yun lang. Siyempre, hindi, di ba? Yun. So, kaya sinasabi natin na depende sa situation. Okay? Depende sa situation. Depende rin yan sa tao. Okay? Pero guys, meron pa rin kahit na very expensive, yung iba, ganun pa rin. Yung iba, variety seeking pa rin. Gusto pa rin i-try yung iba pa. Ayan. Next is to purchase. Okay? So, ayun na. Upon the evaluation, we are now going to decide. Kaya lang, admit it or not. Kahit alam mo sa sarili mo na ready ka na mag-decide, at the back of your mind, mayroon pa rin pumipigil sa'yo. Tama, mali? Meron ba? Yung ano ba yun, nakapag-decide ka na pero parang, bibilin ko na ba? Hindi pa naman siguro kailangan. May gano'n, tama? Ayun. Ibig sabihin yan guys, hindi ka pa talaga ready mag-decide. Actually, dapat nakabili na ako ng laptop nung nakaraang Friday pa. Nakabili na sana ako. Nag-decide na ako, ito na, bibilin ko na to. Kaya lang, nung tumalikod ako, huwag na muna kaya. Huwag na muna kaya. Hindi pa naman kailangan ng anak ko yung laptop eh. Pwede naman ito muna gamitin ko. Yun, o di ba? So, samantala nakapag-decide na ako. Yun sinasabi natin. Now, ang tawag natin doon guys, mga factors, no? Mga factors na it affects your buying intention or your purchase intention. Kasi yung purchase intention is yung literal na intention mong bumili. So may mga factor pa na nakaka-apekto doon. Una, pwedeng yung kasama mo. Attitude of others. Kunwari may kasama ka, Frenny, wag yan ng pangit. At saka ng color. O diba? Hindi mo na bibilin. Bakit? Sinabi ng Frenny mo, wag eh. Pangit daw. May mga ganyan. Okay? Now, kung nabili mo na, kasunod na nun, post-purchase evaluation. O yung tinatawag din nilang post-purchase behavior. Ito yung, kung bumili ka ng damit, sinukat mo naman dun sa department store, pero pagdating mo sa bahay, sinusukat mo ulit. Tama ba? Sino dito yung ganun? Nasukat niya na sa store, binayaran niya na. Pagdating sa bahay, sinusukat ulit. Oh, di ba? Ang dami, no? Ang tanong, bakit? Sa tingin niyo, bakit? Anyone? Bakit kaya may ganun? Oh, ano guys, sa tingin niyo, bakit may ganun? O, di ba? Hindi niyo maipaliwanag, no? Kung bakit may ganun. So, bakit may ganun? Nag-aalangan? Nabili mo na. Mag-aalangan ka pa ba? Nabayaran mo na nga eh. Ngayon ka pa ba mag-aalangan? Nabayaran mo na. Naiuwi mo na. Oh. Naninigurado kung worth it ba? Paano kung sa pagtingin mo ulit, hindi pala maganda. Hindi mo naman maisosoli na yun. Sabi, walang salamin doon.
Ayan. Actually guys, ang tawag natin dyan ay post-purchase evaluation. Yan yung tinatawag na post-purchase evaluation. Ngayon, meron pa yan sir, pinapatingin. Yes. Yes, actually yes. May tawag dyan guys. No? Ang tawag dyan ay yun sinasabi kanina na cognitive dissonance o yung discomfort caused by post-purchase conflict. Tinatanong mo talaga. Now, ang tanong nga dito is bakit natin ginagawa yun? Kasi gusto natin na may sumuporta sa desisyon natin. Yun. Yung tipong kailangan may magsabi sa'yo na, uy, you made the right decision. Uy, ang ganda, bagay na bagay sa'yo. Tama yan. Maganda. Gusto natin may ganun. Kaya lang guys, tuturuan ko kayo kung paano mas madali mong masasabi na tama yung desisyon mo. Ano daw? May size habang pinapak na nila. Pag nagtanong kayo sa nanay nyo, ang tanong, wag ganito ha, yung may bagay ba? Wag ganun. Wag. Answerable by yes or no yun eh. Diba? Nay, bagay ba? So ikaw mismo, pinapakita mo na may doubt ka. So, wag ganun ang tanong. Ganito dapat ang tanong mo. Nay, bagay naman, di ba? Ibig sabihin, sinasabi mo sa nanay mo na ang tingin mo, bagay. Kaya na, wag kang kumontra. Oo ka lang. Di ba? Pagka ganon, ang tendency ay, nasuportahan ka kagad. So, ang thinking mo ngayon, tama, I made the right decision. Di ba? Walang doubt. And that's how our mind works. And with that, ayan na. And that's the end of our discussion. No choice sa sagot. Oo, ganun yun. Hindi mo na pwede sabihin, Nay, huwag ka kumontra, pera ko to. Hindi na pwedeng ganun, di ba? Ayan. And that's the end of our discussion for tonight. At yan na ang end ng ating today's video. Okay, is there any question?